Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 29 ng Mayo, 29 ng Mayo 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:35 ng umaga. Wednesday at medyo makulimlim. Nais ko lang mag-vlog patungkol dito sa jury system na pinapanukala ni Engineer Toto Kausing. Nung Lunes kasi, Memorial Day, ay yung anak ko na military ay umuwi. Pero naghanda siya. Opo. At tinawag niya yung mga pinsan niya at dito kami nananghalian. O yung mga kamag-anak ay simple kwentuhan ay tinatanong ko sila dito sa jury system. Opo, kasi nga ako hindi ko pa naranasan yan eh. Kailan lang ako nag-citizen ay wala pang 2 taon. Nung 10 years na ako dito, nire-renew ko yung passport ko, ay ang hirap mag-renew dahil COVID noon. O parang mayroong yung corruption na nangyayari. Kaya naisipan ko ay 10 years na ako dito ay mag-citizen na lang. Ayun, nag-citizen na ako. Kaya ito, ini-expect ko na rin ito na tatawagan ako na mag-jury duty. Opo, pero yung mga nag-jury duty dito, tinanong ko sila. At yun nga ang isi-share ko naman sa inyo patungkol dyan sa jury duty nila. Para ma-share ko o ma-inform ko naman yung makikinig sa akin. Marami silang experience na isi-share ko nga sa inyo. Dahil nga nagkwentuhan kami nung Memorial Day, nung Lunes, ay masaya. Opo, masaya. Pero bago ang lahat ay bago ako magpatuloy ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko yung mga subscriber na nagla-like o nakikinig sa atin o yun nga o nagsishare kung sino man yan. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, ito po. Batch number 1 po ito. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacolod, Pampanga, Libra Girl, si Alex Sarmiento, si Dolor Garcia ng Milano, Italy. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay masigasig na nagbablog araw-araw po from 6:30 to 7 o'clock. Si Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josia Lan, Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Balikat Colio, Querty Q, Jonah M, Reynaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos,
Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Leni Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D. Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John Dicinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermehenel Dugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dame Just Journey, Kakamping Ang Batas, with Attorney Claire Castro at saka si Ka Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na manood sa kanila o suportahan po natin sila dahil nakikita ko na yung sinasabi nila ay mga totoo at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy na sa ating topic ngayon. Yung jury system, gusto ko lang i-share po sa inyo kung ano yung na napagkwentuhan namin nung Lunes dito, kamakalawa. At yan naman ang isi-share ko sa inyo. Dito kasi, tinanong ko sila, marami ba kako yung mga duty, yung nagjo-duty? Ay isang sagot nila, ang dami kung kwan ay ang daming kwan, yung sunod-sunod kanya na andun kayo. Sabing ganun, kung hindi ka pwede, palitan ka. Kung hindi ka pwede, palitan ka. Ganun. Ang dami silang nakahanda na mga tao na gaganap na jury duty. Opo. I-adjust ko pala ito. Hindi ko pa pala na-adjust. Sandali lang ha. Kasi nakikita ko eh. Ayan. In-adjust ko na. Ang dami. Kasi nga, ako nga, nung hindi pa ko citizen, ilang beses akong tinatawagan eh. Ngayon, ang sagot ko, sa email o sa telepono, tatawag ka ay hindi pa po ako citizen. O yun, hindi ka qualified. Opo. Pero kahit na citizen ka, kung may reason ka, sabihin mo, hindi ka naman nila pipilitin. Ganun yan. Pero nga, pagdating doon sa jury duty na, ang dami pala. Ang dami nyo na nakaabag na o may mga replacement. Kasi nag-uusap din pala yung abogado nung magkalaban na panig at
tinatanong kayo, o kung sinabi nung isa na, ayaw ko yan, pwede kang palitan. Ganun yan, o tatanungin ka. Kaya nakikilala pala kung sino yung gaganap na jury duty. Nakikilala. At ang tinanong ko pa, nakatago ba kayo? Hindi, sabi niya. Naandun sa korte, pero hindi kami nagsasalita, sabi nila. Nakikinig lang kami. At yung mga abogado kanya ang nagtatanong sa cross-examination o kaya doon sa paglatad ng mga ebidensya. Pero matagal na yun. Natapos na nila yun. Kaya nga ang jury duty, sabi nila, yung isang natanong ko ay umabot siya ng 1 week. Pero civil case, sabi niya. Civil case. Usually kanya pag criminal case, 2 araw lang yan. O kung minsan 1 araw lang yan, sabi ganun. Ngayon ay nakikita daw sila nung akusado. Ay hindi ba kako delikado na balikan ka? Ay oo nga kanya. Delikado rin kanya. Pero una naman kami kanyang pinapauwi. Una silang pinapauwi. Pag naibigay na yung desisyon nila, unanimous ba kako? Oo, dapat unanimous. Kung 12 sila, ay dapat ay unanimous. Lalo na sa criminal case. Opo. Hindi kayo makauwi hanggang walang unanimous decision. Opo. Ganun yan. At yung kanya ang pinakamahirap yung mag-deliberate na yung mga jury kung ano ang desisyon nila. Yun po. Kung natawag ka na mag-jury, ay matagal na naman yun bago ka tawagin na mag-jury duty. Ganon. At una ay, yun nga, napakabilis. Kasi, katulad yang kay Kibuloy, nag-uusap na yung abogado, ano ang mga ebidensya na ipapalad Kaya kung sa trial na talaga, nakaready na yan. Ganun pala dito. Kaya ang bilis nilang matapos ang kaso. Opo. Hindi pa ako nakakatakot. Ay natatakot din sila Kasi nga, ay baka nga balikan sila. Pero hindi naman siguro. Sabi nila. Kasi nga ay doon lang sila makita Oo. O doon lang sila makilala o mamukhaan. Ganun po yan. Hindi katulad kung judge ang mag-render ng decision, ay kilala na, alam na yung bahay, alam na kung iyon nga, madaling suhulan kasi iisa lang Kung judge ang mag-render ng judgment, ay sila ay 12 sila at may naka-ready na replacement. Opo. Yung iba, standby lang. Ganun. Walang bayad yun. Pero kung may bakasyon ka naman sa opisina mo, ay pwede mo namang ikwan yun. Halimbawa, mayroon kang nakakaipon ka ng 30 days na bakasyon na o 45 days. O pwede mong kunin yun at para may sweldo ka. Ganon. Magbakasyon ka, isulat mo lang na jury duty. Ayun. Hindi mapuputol ang sahod mo. Ganon po yan. Sa pagpili po ng kandidato para maging jury doon sa kaso, ay doon mabusisi
Sabing ganun. Kung nakita nila na may record ka na pwede kang maglining dun sa kabila, pwedeng tanggalin ka nila eh. Opo. O, pauwiin ka lang nila. Ganun. Ganun pala yan. Depende sa kaso, depende din sa pinagdaanan mo. Ganun. Halimbawa, yung kaso ay pulis at ikaw ay may anak na pulis, ay maglining ka dun sa pulis eh. Ganun. Ayun, pwedeng isa-cite yun na exempted ka na o hindi ka na pwede dun. O kaya ikaw mismo pulis. O, ay isang mga reason yan. Ganun po yan. Pero nga, ang kwan dyan ay naiiwasan yung corruption. Kasi nga hindi nila kilala eh. Ang bilis magpalit. O, yung nga isang tinanong ko 3 months lang, tinawagan na naman siya para mag-jury duty. Ang sabi niya, katatapos ko lang. Ganun ba? Hindi na siya pina-jury duty. Katatapos ko lang sabi niya ganun. Pwede kang magrason o kung ayaw mo talaga ay sabihin mo na may experience ka sa ganun kaso ay hanggang ngayon may trauma ka. Ay pwede yun. Yung iba umiiyak kasi nga halimbawa huhusgahan niya yung isang kaso na mismo siya ay biktima nun. Yung ganong kaso ay maglining yan doon sa kung sino man ang papaboran niya. Ganun. Iyon po ang mga reason kaya hindi natutuloy yung jury duty. Yan po. Maingat sila doon sa pag-select. Pero hindi po nawawalan kasi ang tawag nila doon ay yung marami silang yung pwedeng ipalit. Ayan po. Punta na tayo dito ngayon sa dito sa Bible verse. Actually, 2 lang ito na talaga yung jury duty ay palagay ko ay talagang yan ang gusto ng Panginoon. Opo. Sa palagay ko lang hindi yung judge ay halimbawa 30 years, 40 years na siya doon na siya lang hindi siya napapalitan ay hindi maganda yun. Hindi maganda. Kasi nga doon na lumalabas yung corruption suhol, tumatanggap na ng suhol ganyan. Ito po ang ang Bible verse po natin na gusto kong i-share sa inyo kung bakit ang jury duty ng isang citizen ay tama lang. Exodus 18:21 mag-umpisa na tayo sa 20 hanggang 22. Basahin po natin Teach them the statutes and laws and show them the way to live and the work they must do. Furthermore, select capable men from among the people, God-fearing, trustworthy men who were averse to dishonest gain. Appoint them over the people as leaders of thousands, of hundreds, of fifties, and tens. Have these men judge the people at all times. Then they can bring you any major issue, but
all minor cases they can judge on their own, so that your load may be lightened as they share it with you. Ayan po ang sinabi kay Moses ni Jethro. Ayan po pero ito ay galing sa Panginoon ito. Galing sa Panginoon. Sinabihan si Moses kasi nga nagkukumplin na si Moses hindi na niya makontrol ang mga tao sa dami ng mga tao, kaya ito ang paliwanag ng Panginoon. Teach them the statutes and laws, and show them the way to live and the work they must do. Furthermore, select capable men. Ayan, magsisilik daw Hindi ba? Select capable men from among the people, sa lahat ng tao. O dun sa, kung nasasakupan yan, di ba? At in-specify po dito, God-fearing, may takot sa Diyos. Trustworthy, o pwedeng pagkatiwalaan. At saka yung ayaw sa dishonest gain, o matapat, o honest, o integrity, may integrity. Appoint them over the people as leaders of thousands, of hundreds, of fifties, and of tens. Have these men judge. Ayan po, no? Have these men judge. Actually, ito talaga, itong verse na ito, para po ito sa mga judges. Opo. May mga kaso kasi na dalawang tao pumupunta kay Moses, nagkukumplain ay nahihirapan si Moses mag-judge. Kasi lahat ng tao may complain magkapitbahay, ganyan, o kung anong nangyari sa kanila, magkukumplain sila kay Moses. Ngayon, didinggin ni Moses yan, ay ang hirap Baka hindi na siya makatulog, hindi ba? Wala na siyang panahon magpahinga. Kasi ang dami nagkukumplain O may argument yung isang tao sa isang tao. Ganon Kaya kailangan natin ang judge. Ayan po. At nung po mga panahon na yan, ikikwento ko lang po sa inyo, noong mga panahon na pinabayaan ng Diyos ang Israel, walang lumabas na propeta po, o wala yung tinatawag natin na ambassador of God. Wala May mga panahon na ang tagal, 100 years bago lumabas ang propeta. Ayan po, at sila ay pinamunuan ng mga judges. Ayan po, at isa na dyan si Samson. Si Samson po, kung alam nyo yung kwento ng Samson and Delilah, pinamunuan niya po ang Israel ng 20 years. Ayan po, as judge. Hindi siya king, hindi siya propeta, pero as judge. Opo. At kaya nga mayroon silang book of judges dahil nga ang namuno sa kanila ay mga judge lang. Parang hindi sila appointed ng Diyos o mga ordinaryong tao lang, kasi iba po ang propeta iba Opo. Ang gusto ng Diyos, ang mamuno sa kanila ay propeta. Pero nga ay may panahon na talagang wala silang propeta o walang lumalabas ng propeta, sila ay pinamumunuan lang ng judge. At ito po mga judge ay umaakto po ito na king, at saka sila na rin ang lawmaker. Nagkon din sila ng batas, gumagawa din sila ng batas yan. Opo. Para maintindihan po natin. Pero mayroon talagang judge. Mayroon. Sa Isaiah po, ang maririnig natin doon sa 33:22 ata yun, the Lord is our lawgiver, the Lord is our judge, the Lord
is our King, it is He who will save us. Tatlo po yun, hindi ba? Diyan po kinuha ang konstitusyon ng Amerika. Tatlo. Mayroong lawmaker, mayroong judge, mayroong executive, yan nga, presidente, na ang tawag doon sa Biblia ay king. Ayan po. Pinag-aralan nila kasi ang Biblia, dapat paghati-hatiin ang kapangyarihan. Hindi pwede sa iisang tao. Kasi nga kung sa iisang tao, ay diyan nga sa atin, hindi ba? Si Duterte, presidente lang siya, pero siya na rin ang legislative, hindi ba? Gusto niya, siya na rin eh. Pati nga judge, hindi ba? Hindi makapiyok ang mga judge sa kanila eh. Nung kapanahonan po ni Duterte, ganun po talaga ang tao. Ganun po talaga ang natural sa tao. Opo, gusto sa kanya lahat. Sa kanya lahat ng kapangyarihan. Gusto niya maging Diyos. At yan po ang namana natin sa Diablo. Yung kwento patungkol kay Lucifer. Hindi ba? Nung pinalaya sila sa langit, itinaboy sila. Kasi nga, nakita ng Diyos yung kalooban nila ay gusto nila maging Diyos. Hindi ba? O gusto nila lahat ng kapangyarihan sa kanila na rin. At saka, gusto rin sila sambahin katulad ng Diyos. Ayan po ang totoong tao na namana natin kay Lucifer. Kasi nga nahulog tayo sa kasalanan. Nabulid po tayo sa kasalanan. Kaya tayo ay naging alipin po ng kasalanan. Pansinin nyo po Pansinin nyo po, hindi ba? Kaya lang iba-iba po ang bahagdan. Iba-iba ang porsyento ng ating pagkagahaman sa kapangyarihan. Kayo na po bahala dyan. Ikinikwento ko lang po. Kaya nga itong judge na ito ay ang sinabi po dito, evil men, ang ibig sabihin, babasahin ko lang po fitted to exercise the judicial office. Judicial office po ito Itong Exodus 18:21. Is interesting. Sabi ganun, He requires them to be, number 1, God-fearing. Number 2, truthful. Yung nagsasabi ng totoo, yung pumapanig sa katotohanan. And number 3, men of integrity, honest. Ganyan po. Iyan po ang dapat na piliin na maging judge. Aywan ko lang pero diyan sa atin ang nagiging judge ay abogado, hindi ba? Kailangan abogado ka, kailangan nag-practice ka ng matagal bago ka maging judge. Usually prosecutor muna nagserve muna sa korte, hindi ba? Ganun po yan Ngayon ay nasaan na po itong God-fearing? Nawawala po, hindi ba? Kasi ang kinukuha, yung lisensyado ka. Ay nasaan na itong truthful? Wala na rin. Hindi ba? Ang kailangan lang ay ikaw ay lisensyado na abogado ka. Nasaan na itong men of integrity? Wala na rin Hindi ba? Kaya nga, ganyan ang nangyayari sa atin. Yung kahapon, ang balita kahapon ay may mga judges o may mga attorney pa nakasangkot doon sa doon sa pag-produce ng mga faking dokumento. Opo, yung birth certificate ata yan o mga marriage contract o kung ano yan, kasangkot ang judge. Hindi ba? Kahapon, balita yan. Ngayon ay ito po sa Acts, sa New Testament po ito, 6:3, therefore, brothers, select from among you 7 men confirmed to be full of the Spirit and wisdom, who will appoint we will appoint
this responsibility to them. Patungkol din ito dito sa mga mag-judge Opo. Pero dito, mapapansin natin bakit sinabi na dito na full of Holy Spirit o full of the Spirit and wisdom. Kasi nga, hindi ka kasi magiging God-fearing, hindi ka magiging truthful, hindi ka magiging man of integrity o man of integrity kung wala ka nung yung guide sa Panginoon o wala kang Holy Spirit. Wala Bakit? Ay, dun ka lang sa kung ano ang patakaran ng mundong ito. Dun ka lang. Na salapi, hindi ba? Salapi, magpakayamang ka para makapangyarihan ka. Magpakatalino ka para hindi ka maluko o para makapangyarihan ka. Ganun po ang takbo ng mundong ito. Ayan po Kaya nga, dito, mapapansin nyo sa New Testament, parating binabanggit ang Holy Spirit na yung wisdom from above, yun ang binabanggit. Kasi nga hindi na uobra yung Old Testament na God-fearing. Hindi na uobra yun Hindi na nga makwan yan Hindi na nga ma-identify sino ang God-fearing, sino ang truthful. Lahat may truth sabi nila ako ang katotohanan, sabi nila ay si Kibuloy nga, inaako na niya na siya ang appointed son of God Hindi ba? Lahat na At saka yung integrity. Ay wala nang integrity po mga tao ngayon, ay shattered na sila They are shattered, hindi na from the word integer yan whole number, integer, hindi sila fraction. Ay shattered na kasi gusto niya ganito, gusto niya wala nang direksyon, wala nang sabihin natin na yung topic ko nung isang araw, yung wala nang karakter, wala na. Kasi nga pag naandyan na ang problema, tatakbo Ang may karakter na tao, pag may problema, hinaharap ang problema. Pero yung kakasuhan na magtatago, pupunta ng ibang bansa, ay wala pong karakter na ganyan. Walang pinaglalaban, ang ibig kong sabihin. Walang pinaglalaban. Kaya nga ito, binanggit dito, full of the Spirit. Yung Holy Spirit of God. Kasi nga, siya lang ang pwedeng makapagsalita ng totoo siya lang ang pwedeng demonstrate ng kung ano ang tama. Ayan po sige po at hanggang dito na lang po at 30 minutes na po at sana tayo ay may natutunan ang jury duty po ay advice po ng Panginoon yan. Opo. Pero nga binigyan kong linaw dito, una yung God-fearing at saka yung ayaw diyan sa dishonest gain. Ayaw yang mga lagay. Ayaw yan. O kaya ay honest o truthful siya. At yung pangatlo ay yung man of integrity. Ayun. Sige po at dalangin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay tayo ay gabayan niya at bigyan niya ng wisdom at muli ay isang magandang umaga po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.